Imagine this, gumising ka ng maaga, na-stick sa traffic at nagtrabaho ng 8 hours. Pinagpawisan at na-stress para lang kitain ang 1,000 pesos na to. Pag uwi mo, sobrang pagod ka na. Pero bago ka matulog, tinago mo ang pera sa ilalim ng unan o kaya naman dineposit mo sa iyong trusted bank para sigurado. Sabi mo sa sarili mo, okay na, safe na to. Walang gagalaw nito para to sa future ko at ng pamilya ko. Matutulog ka ng mahimbing. Feeling mo, napaka-responsable mong tao dahil hindi mo winaldas ang pera sa milk tea, Shopee, or kung ano-anong luho. Pero hindi mo alam, habang natutulog ka ng mahimbing, may isang tahimik na magnanakaw na pumasok sa kwarto mo. Hindi siya nakamaskara, hindi siya interesado sa TV o laptop mo. Dumiretso siya agad sa wallet mo kung saan nakatago ang pinaghirapan mo. Hindi niya kinuha ang buong 1,000. Matalino siya. Kumuha lang siya ng maliit na parte. Mga 50 pesos lang ngayong taon. Sobrang liit, di mo mapapansin. Pero next year babalik siya at kukuha ulit ng mas malaki, mga 55 pesos. After 10 years, magugulat ka na lang. Halos kalahati na lang ang tunay na halaga ng natira sa pinaghirapan mo. Ang nakakatakot, wala kang narinig, wala kang nakita. Pag-check mo ng passbook or online banking, 1,000 pesos pa rin ang nakasulat na numero. Pero pag dinala mo ang 1,000 pesos na yan sa grocery, ang dating punong-puno na basket, ngayon isang maliit na supot na lang ang laman. Ang tawag sa tahimik na magnanakaw na yan ay inflation at nandyan siya araw-araw. Kinakain ang pera mo. At kung ang nag-iisang financial strategy mo sa buhay ay savings account lang, I have some very bad news for you. You are not actually saving. You are slowly becoming poor safely. Akala mo safe ka, pero pabagsak ka na pala. You are literally bleeding money. Nawawalan ka ng yaman nang hindi mo nakikita ang dugo. Juan Finance, usapang pera na gets mo. Hi, ako si Juan. At obsessed ako sa data at numbers kung paano ba talaga yumayaman ang tao. Hindi sa feelings, kundi sa mathematics. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin, Juan, masama bang mag-ipon? Tinuro sa akin ng lolo ko na magtipid para yumaman. Look, I respect your lolo. Pero ang advice na gumana noong 1990s nung mura pa ang bigas ay hindi nagagana sa 2026s. The economic rules have changed, nagbago na ang laro at kung hindi ka mag-a-adjust, matatalo ka. Kung ikaw yung tao na masipag mag-ipon, pero feeling mo laging kulang pa rin ang pera mo pagdating ng emergency at hindi mo alam kung bakit, please click that subscribe button at kung makatulong to sa iyo, hit the like button rin para mas marami pa tayong matulungan. Today, we're going to debunk the biggest lie in personal finance na ang cash is king at dapat itago lang ito. Ipapakita ko sa inyo ang mathematics of loss na nangyayari sa loob ng bank account mo ngayon mismo habang pinapanood mo ito. Handa ka na bang malaman kung bakit basura ang cash kung hindi ito gumagalaw at hindi nagtatrabaho? Lumaki tayo sa paniniwalang cash is king. Kapag marami kang cash na hawak, feeling mo secure ka, feeling mo king ka. Takot tayo sa stock market kasi risky daw at baka bumagsak. Takot tayo sa real estate kasi illiquid daw at mahirap ibenta. Kaya ang ending, dahil sa takot, nilalagay natin ang lahat sa traditional savings account kung saan safe daw. Pero alam mo ba kung paano kumikita ang bangko? Simple lang ang business model nila at ikaw ang lugi. Kinukuha nila ang 10,000 pesos mo. Binibigyan ka nila ng 0.1% interest per year. Sobrang liit, di ba? Salamat ha. Tapos, pinapahiram nila ang pera MO sa ibang tao para sa housing loan or credit card with 8% to 24% interest. Ang tawag dito ay the spread. Yumayaman ng bangko gamit ang pera mo habang ikaw, barya lang ang nakukuha. Is that fair? Business yon. Pero kung ikaw ang nagpapakahirap kitain ang pera, bakit iba ang yumayaman dito? At ito pa ang mas malala. Sa economics, may tinatawag na real rate of return. Ito ang formula na ayaw ituro sa school. Let's plug in the numbers. Traditional bank interest ay 0.1%.
Pero ang Philippine inflation ay average of 5%. Math time, 0.1% minus 5% equals minus 4.9%. Nakikita mo ba yung negative sign na yan? Ibig sabihin, hindi ka safe. Nalulugi ka ng 4.9% taon-taon nang hindi mo namamalayan. Sa madaling salita, ang pag-iwan ng pera sa bangko ay garantisadong paraan para mawalan ng purchasing power ang pera mo. It's not safety, it's a guaranteed loss. Siguradong talo ka sa laro ng inflation. Okay, baka sabihin niyo, Juan, numbers lang yan sa papel. Gawin nating totoo. Gamitin natin ang The Jollibee Index. Let's go back to 2014. Noong 2014, ang presyo ng isang anim na pirasong Chicken Joy Bucket ay nasa 360 pesos lang. So, kung may 100,000 pesos ka noon, kayang-kaya mong bumili ng 277 buckets ng manok. Isang bundok ng manok, yun! Ngayon, 2024, ang 100,000 pesos mo, tinago mo lang sa bangko. Takot ka mag-invest Dahil sa interest, naging 100,001K na siya. Sabi mo, uy, tumubo ng 1K, profit, mayaman na ako. Pero teka, magkano na ang Chicken Joy Bucket ngayon? Nasa 450 pesos ng pataas. Ang 101,000 pesos mo ngayon ay kayang bumili na lang ng 224 buckets. Lumiit ang kakayahan ng pera mo. Wait, let's compare. 2014, 277 buckets. 2024, 224 buckets. Anyari sa nawawalang 53 buckets? Nawala. Naglaho. Yan ang inflation. Ninakaw nito ang manok mo at ang yaman mo. You became peso richer sa papel, but chicken poorer sa totoong buhay. Another tool, the rule of 72. Divide 72 by the inflation rate para malaman kailan mangangalahati ang pera mo. 72 divided by 5% inflation equals 14.4 years. Ito ang magic number ng pagkaubos ng yaman. Ibig sabihin, kung may 1 million ka ngayon, in 14 years, ang 1 million mo ay 500,000 pesos na lang ang halaga. So, kung lugi pala sa bangko, bakit doon pa rin natin nilalagay ang 90% ng pera natin na parang zombies? Bakit takot na takot tayong mag-invest sa MP2 or S&P 500 na proven naman na lumalaban sa inflation? Ang tawag dito sa psychology ay the boiling frog syndrome. Tayo ang mga palaka sa kawali. Alam niyo yung kwento ng palaka? Kapag hinulog mo ang palaka sa kumukulong tubig, tatalon agad siya dahil masakit. Kapag nag-invest ka at nakita mong minus 10% ang portfolio mo, red, nagpapanik ka agad dahil ramdam mo ang sakit. Pero kapag nilagay mo ang palaka sa malamig na tubig, savings, dahan-dahan mong ininit gamit ang inflation. Hindi tatalo ng palaka. Ang sarap ng tubig warm, safe. Okay lang to, sabi niya. Hanggang sa huli na ang lahat, luto na siya, patay na ang pera mo. Ang inflation ay ang dahan-dahang pag-init ng tubig na pumapatay sa wealth mo nang hindi mo napapansin. Hindi mo nakikita sa BPI or BDO app mo na, warning, your money lost minus 5% value today. Walang notification. Pinipili natin ang slow, certain death, inflation, kaysa sa volatile growth, investing, dahil sa takot. Pero mga lode, mamamatay din yung palaka sa huli. Huwag kang maging palaka na naghihintay lang maluto. Naririnig ko na ang mga objections nyo sa comments. Juan, so wag na mag-ipon. Ubusin na lang ang pera sa travel. YOLO na lang. Huwag naman OA. Hindi ko sinabing don't save. Ang sinasabi ko ay know the purpose of your money. May dalawang klase ng pera na dapat mong maintindihan. Safety money, liquidity, laban sa wealth money, growth. Safety money, ito yung kailangan mo ngayon or bukas. Emergency fund. Dito, okay lang malugi sa inflation dahil access ang habol mo. Wealth money, ito yung para sa future. Retirement. Dito, bawal ang savings account dahil kailangan itong lumago. Kung ilalagay mo ang retirement fund mo sa bangko, tinatapon mo ang opportunity na maging milyonaryo. Ang problema sa Pinoy, 100% ng pera nasa safety money. Sobra-sobra ang liquidity pero walang growth. Here is what rich people understand.
Tignan mo ang sarili mo hindi bilang employee, kundi fund manager. Ikaw ang CEO ng Juan Incorporated at ang mga empleyado mo ay ang bawat piso sa wallet mo na dapat nagtatrabaho. Yung iba, security guard, emergency fund. Trabaho nila magbantay at maging ready sa gulo. Yung iba, construction worker, investments. Trabaho nila mag-build ng assets at magtayo ng yaman. Kapag nilagay mo ang lahat ng pera mo sa savings account, sinasabi mo sa mga construction worker mo, matulog lang kayo. You are firing your best employees and telling them to sleep on the job. Sinasayang mo ang potential nila. Investing is simply putting your money to work. Savings is putting your money to sleep. Choose wisely. Ang tanong ko sa iyo, ilan sa mga empleyado mo ang natutulog at ilan ang nagtatrabaho para sa iyo? Kung 100% ay natutulog, huwag kang magtaka kung bakit pagod na pagod ka, kakayod hanggang 60 years old. So, paano natin aayusin ang portfolio mo? Sundin mo ang 3-bucket strategy na proven effective. Bucket 1, the sanity bucket. High-yield digital banks para liquid pero may konting laban sa inflation. Bucket 2, the goal bucket. Time deposits or pag-ibig, MP2, para sa medium-term goals mo. Bucket 3, the freedom bucket. Stock market or business para sa tunay na pagyaman. Huwag mong paghalo-haloin. Huwag gamitin ang bucket isa pang invest sa risky crypto. Delikado yan. At huwag gamitin ang bucket 3 pambili ng cellphone or pang-date. Hayaan mong lumago yan. Friends, listen. Inflation is not going away. Lalala pa ito habang tumatagal. The system is designed to punish savers and reward investors. Alam yan ng mga mayayaman. Stop saving for wealth. Start investing. Palitan mo na ang mindset mo ngayon na. Ilipat mo ang pera mula sa sleeping quarters papunta sa construction site kung saan may action. Dahil sa huli, hindi ang dami ng pera na itinago mo ang bibilang, kundi ang dami ng pera na pinalago mo. Kung gusto mong malaman kung paano mag-start mag-invest sa Pag-ibig MP2, panoorin ang step-by-step guide na ito. I'm Juan Finance. Make your money work so you don't have to. Cheers!